So, ang mga sundalo ngayon ng Amerika, mga sangkay, tila baga may pahiwatig na ng kanilang pag-atras sa digmaan laban po sa Iran. May pinaatras kasi itong si Donald Trump o may pinauwi na isang malaking pandigma, mga sangkay, na naroon po sa Middle East. Pag-uusapan po natin ito ngayon. Anyway, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Siyempre, para hindi lamang po tayo updated sa mga issues sa Pilipinas, kundi yung mga usapin din pandaigdigan, alam po natin. Alright, so isubscribe nyo po itong ating YouTube channel at i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, ito yung balita. Nagulat din ako dito eh. Trump, kinumpirmang pauwi na ang USS Abraham Lincoln deployment. Di pa umano sapat. Ano nangyari, mga sangkay? Bakit parang ano, mga sangkay? Natatalo na ba sila sa digmaan na ito? That ship is moving over. That ship is moving right now. So very shortly, and being replaced with another very similar. Okay. Sabi dito, no, the ship is another ship. Is moving right now for very shortly. And it's being replaced with another very similar. So, pero ang pagkakaalam ko kasi, itong USS Abraham Lincoln, ano to eh? Isa to sa pinakamalakas eh. Bakit kailangan pauwiin? Ano ba, natatalo na ba sila sa digmaan, mga sangkay? Kinumpirma ni United States President Donald Trump na pauwi na ang USS Abraham Lincoln. Kasunod ito ng batikos kaugnay ng kalunos-lunos umano na kondisyon ng mga sundalo sa nasabing barko Oh my goodness. na 9 buwan nang hindi dumadaong at stranded sa karagatan dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. Okay, so parang ang nangyari, natrap sila sa barko, ganun ba? Kasi kalunos-lunos daw po yung kalagayan ng mga sundalong Amerikano sa loob po ng USS Abraham Lincoln eh. Pero para kay Trump, hindi pa sapat ang panahon ng pamamalagi ng barko sa strait. Hindi rin anya siya nag-aalala sa mental health ng mga sundalo sa nasabing barko. Has the deployment gone on too long? Are you worried about mental health? Yung tinutukoy dyan yung mga sundalo nila. Not nearly long enough. Sa opisyal na pahayag, inamin ni US Central Command Commander Admiral Brad Cooper na ang USS Abraham Lincoln ang may pinakamababang bilang ng sundalong may issue sa mental health sa 11 aircraft carrier ng Amerika. Aniya, lahat ng US veterans ang sasang-ayon sa kanya na hindi para sa lahat ang deployment sa karagatan. Gayunman, tiniyak ng opisyal na prioridad ng pamunuan ng USS Abraham Lincoln ang mental health, maging ang pisikal at espiritual na kalusugan ng mga sundalo sa nasabing barko. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagbisita ni Cooper sa USS Abraham Lincoln nitong Sabado, August 15, araw sa Amerika. Ang nasabing barko ay nasa karagatan na noon pang Nobyembre ng nagdaang taon o 266 days na. Ayon sa Tagal na pala nila, mga sangkay. Last year pa, November. Nasa dagat lang po sila. So, tama lang siguro na pauwiin muna itong mga nasa barko, mga sangkay, kung gano'n na po kahaba yung tinagal nila dyan, mga sangkay. sa mga kritiko ng Trump administration. Ang bagay na ito ay patunay na isa sa malaking problema ng US sa giyera nito sa Iran, ang logistics. Dahil sa pinsala ng giyera sa US military base sa Bahrain, hindi posibleng makadaong doon ang barko. Okay. Hindi posible. Ibig sabihin, ang barkong ito, matagal na pong paikot-ikot lang sa karagatan, hindi sila makadaong. Dahil nga po sa banta ng Iran. Ibig sabihin, ano ba? Ganun na ba kahina yung Amerika at natitreaten po sila ng Iran? 'Di ba? So mukhang may katotohanan na ang Iran talaga yung nananalo dito. Kung ganun.
Pambihira. Alam naman po natin, ang Amerika po yung number one when it comes to military. Number one po ang Amerika sa buong mundo na may pinakamalakas na militar. Pero ngayon, mukhang nag-iiba po yung kwento. Dahil sa kwento, mga sangkay na mga balita, tila baga napanghihinaan na po yung Amerika. Ang pinakamalapit na base ay sa Diego Garcia, isang British island sa Indian Ocean. Subalit nasa 2,200 miles ang layo sa barko at kayang maabot ng missiles ng Iran. Ayun lang. Kaya pala natutroma sila. Kumbaga natatakot yung Amerika na dumaong sa mga lugar na kung saan malapit po yung kayang abutin ng mga hypersonic missile ng Iran. So, umiiwas po sila. Kaya upang makarating ang supply ng pagkain at iba pang kagamitan sa USS Abraham Lincoln, kailangan ng milya-milyang paglalayag at ilang araw ang aabutin. Grabe, no? Parang siya. Alam niyo yung parang yung sumadsad na barko doon po sa may Scarborough Shoal ng Pilipinas, mga sangkay kung saan andun naka-istasyon yung mga Pilipino. Kailangan din po nun hatiran ng pagkain. Ganon din po ang nangyayari sa kanila. Siyempre, kailangan po dyan ng suporta ng pagkain. No, supply, oil. Siyempre, paano sila aandar kung walang oil? Kailangan pa po nila magbiyahe ng ganong kalayo para lang maabot po ang barkong to. Sa ngayon, nagsimula ng maglayag ang USS George Washington habang ang USS H.W. Bush ay mananatili pa rin sa Gulf region. Mga pangalan po ng mga ng mga presidente yung kanilang mga barkong pandigma. Para sa US blockade. Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Acting Navy Secretary Huang Xiao ang claim ng mga pamilya ng mga sundalo at tinawag ang ulat na kasinungalingan. Sinabi nito na natugunan na ang sinasabing mental health issue sa barko at walang anumang nasawi dito. Maayos rin ang pagpapakain sa kanila, bagaman hindi maiiwasang limitahan ang tawag sa mga kaanak dahil sa issue ng seguridad. Alinman ang totoo, isa ang sigurado na sa ngayon, pauwi na ang USS Ayun. Abraham Lincoln. Pauwi o pinaatras na po ni Donald Trump. Kasi nahihirapan nga pong dumaong mga sangkay kasi ang kinakatakot po nila matarget po ng mga missile ng Iran. Noel Polya. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan mga sangkay? Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.